nakikita natin dito sa ipinakita niya yung pagiging restrain niya, and also kapag ka-restrain ng isang tao, that's leadership. Parang si Jesus Christ nung dinakip sa garden of, ano nga yan? Garden ng Gethsemane. Di po ba? Kasi alam din niya yung karapatan niya. Alam niya yung nilapastangang karapatan ng tao, na alam niya na may laban siya. Alam niyang may mga violation na naganap at alam niyang pinlano to. So, I think kaya iba na yung abogado talaga eh. Abogado talaga yung ating dating Pangulo. Alam niya yung karapatan niya at pinakita niya sa ating mga Pilipino na kapag ikay kalmado, mas maigi. Napabayaan mo kasi pag pinagplanuhan ka, sabi nga po ng tatay ko, anak, ayan, ang dami mong kandado sa bahay. Alam, maniniwala ka ba na kahit 1,000 kandado yan ay mabubuksan yan at mapapasok ka? Sabi ko, paano? Eh, ang daming kandado niyan. Kasi kapag pinagplanuhan ka, it will happen. Kaya always pray. At yan nga, ang nangyari. At isa to sa nakikita kong dapat tutukan nating mga Pilipino na hindi to pwedeng mangyari basta-basta kung hindi pinagplanuhan. Tama po ba? So moving forward, gusto ko marinig po si Secretary Major Dea, no? Kasi po, nung sa aeroplano, kitang-kita natin sa mga paunti-unting pagpapadala sa atin ng information. Alam ko, nare-remember nyo yon. Kasi tulad ko, nakasubaybay ako. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari, pwedeng ihulog na lang sa aeroplano yan, eh, di ba? Kasi grabe, killer mind lang ang pwedeng magplano ng ganito para po sa atin pong former president. Secretary Major Dea, what happened po during the flight? How did former President Duterte respond to the situation, and what was your role while kasama niyo po siya sa aeroplano? Alam niyo yung biyaheng yun, it took us almost 27 hours. 9 hours Manila to Dubai. We had a stopover of 7 hours sa Dubai kasi hindi sila paliparin ng Dubai. And then from Dubai to Netherlands, 8 hours. Alam mo, during that time, sa isang eroplanong yun, doon ko nakita lahat na ang buong pagkatao ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nakasama ko for the last 6 years. He was very calm. Naasikaso niya kami. O, una kayo dyan, kumain na kayo. Sabi ko, walang makain. Ang dalang pagkain, 4 na supot na McDonald's yata. We had to eat that during our flight, except when we arrived in Dubai. Almost 4 hours after, nagpadala sila ng isang platong kanin na sinabi namin, kainin mo na lang lahat ito kasi gutom na gutom ka. I think yun ang huling kanin na nakain niya eh. Maganda. Magtitira ako na iba para doon sa ibang kasama natin. Yung pa na yung nasa isip niya. During the flight from Manila, ako naman, during that flight, hindi ko alam anong gagawin ko kasi nangako si General Torres. Pagdating niyo doon, maayos na lahat. May mga visa na kayo, may mga hotels na lahat. Ganun ang representation, ha? Only to find out, nung nasa area na kami, sinabihan kami, wala kayong visa. Bahala kayo sa buhay, parang bahala na kayo sa buhay ninyo. Pati kayong mga nanghuli, ha? Dalawang polis. Tatlong polis na kasama, isang nurse, isang doktor, yung security niya, dalawa, PRID, ako, lahat, kumpleto na daw. Pagdating nyo, all arranged. Pagdating ko, nung tinanong ko, may visa na ba kami? Wala. Ako, nung pagsabi pa lang sa akin na walang visa, sabi ko, asikasuhin nyo at the very least yung visa ko kasi hindi ko pwedeng iwanan tong taong ito. So, nagawa naman ng paraan na when we arrived, naayos yung visa ko, except lahat ng mga kasama ko, ay hindi nabigyan ng visa. Alam niyo, during the flight, natutulog lang siya. Kumusta na kayo? Nakatulog ba kayo? Oo, miskin na hindi ako nakatulog. During the 27-hour flight, siguro ang tulog ko 3 hours. Ang kinain ko, 4 na perasong Oreo biscuits. 4 na gano'n. Wala akong ganang kumain. Ang iniisip ko yung mga kasama.
Nakausap ko naman yung mga kasama ko. Dalawa lang yung hiniling ko sa inyo. Pag may TRO, bumalik tayo. Mukhang umukay naman sila. Pangalawa, pagdating ng Netherlands, dalahin natin sa ospital si Presidente. Nakita niyo naman ang itsura. Ay lata doon sa isang tabi. I have pictures of nung natutulog siya pero akin na yun. Tanong lang siya ng tanong, malayo pa tayo. Malayo, nasa Dubai kami, hindi siya mapakali. Kinausap ko siya, Mayor, hindi ko alam anong oras tayo makakaalis dito. Gusto mo bang bumaba dito? I asked him 7 times. Ang sagot niya sa akin 7 beses, haharapin ko ito. Isang beses lang siya medyo nagsabi sa akin, o sige, labas tayo, kakain tayo na masarap. Sabi ko, hindi. Pag tayo kumain na masarap dito, lalabas tayo ng eroplano, hindi na tayo babalik. No? Ang desisyon nasa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, bumaba ka na. Kanya yung desisyon eh. Marami niya siyang nasabing, haharapin ko to. So, ang sa akin was only to remind him na bumaba ka dito kung gusto. Sabi niya, hindi, haharapin ko yan. Diretso tayo sa Dubai. Yun ang diretso tayo ng Hague. So, kaya hindi kami nakababa ng, hindi na kami bumaba ng Dubai because he was insistent.